So today mga kalibot, dito tayo sa City of Tacloban. And dito sa na-parkingan natin, andito lang malapit yung Santo Niño na church nila. And ang Santo Niño Shrine guys, ang isa sa pinakamahalaga na simbahan dito sa buong Region 8. And ang Santo Niño nga ang patron ng Tacloban City. Ngayon nga guys, bisitahin natin ang kanilang simbahan. So dito tayo mga kalibot sa entrance ng simbahan. Nakalagay, Porta Sancta. Ang Porta Sancta ay isang salitang Latin na ang ibig sabihin ay Holy Door o banal na pintuan naman sa Tagalog. Ang pintuang ito ay nagkisimbolo na kapag pumasok tayo dito ay iiwanan natin ang mundong makasalanan at papasok na tayo sa bahay ng Diyos. Ayon naman sa kasaysayan, ang Santo Niñong ito ay nawala sa dagat noong 1889. Noong panahong ito ay dadalhin sana sa Tacloban galing sa Maynila. Nasunog ang barkong may dala nito kaya lahat daw ng mabibigat na kargamento kasama ang Santo Niño ay itinapon sa dagat para hindi lumubog ang barko. Makalipas ang ilang buwan ay meron nakakita ng Santo Niño at ito ay natagpuan sa isang isla sa Mindoro at laking pagkataka ng mga tao dahil ito nga ay hindi lumubog sa dagat. June 30, 1889, nang ito'y tuluyang makabalik sa Tacloban at isang himala nga ang nangyari pagdating ito sa Tacloban. Noong panahong iyon kasi ay kumakaharap ang Tacloban at maraming lugar pa sa Pilipinas sa kolera pandemic na napakaraming tao ang namamatay. Pagdating daw ng Santo Niño ay biglang nawala ang pandemic at gumaling ang mga tao. At ayun na nga naging dahilan kung bakit ang Santo Niño ang naging patron ng Tacloban. Maya-maya naman ay nagpunta muna kami ng 7-Eleven para bumili ng snacks namin. So yun mga kalibot, nakauwi na kami galing 7-Eleven. Ito yung mga pinamili. Si anak, ano ko sa'yo? Cheesy. Pagkatapos namin magpahinga ng isang oras, ay nagsaing na kami sa loob ng jeep. At dahil nagmerienda naman kami kanina, ay bumili na lang kami ng siomai para sa ulam namin. Bumili kami ng 30 pieces para sa aming lahat. Nakapagsaing naman na kami kanina, kaya solved na ang pananghalian namin. Ito ko naman chicos. Thank you po. Ako. Yan. Looking through an hourglass. Magpe-perform si Didin. Upo ka. Oh, Jen, sit down. Dito ka, bakit kami kanta? Oh, Jen, sit down. Okay. Pinakamasakit na kanta to guys. Okay. Yeah. Yan ang pinakamasakit na kanta na maririnig mo. Okay. Aray. Okay na po, thank you. Thank you po. Kasi may English version. May English version po yun. Sorry po. Oh, English version. Ouch. English version po. Thank you po. Marami pong version yun. May Bisaya version. Kamusta? Anong masasabi mo? Mga dyan. Sakit nga. Sobrang sakit, naiyak ako. Dito nga pala malapit sa naparkingan namin ay manatanaw natin ang ginagawang bagong kalsada sa gitna ng dagat. Ito ang Tacloban Causeway Project na magdudugtong at magpapabilis ng biyahe mula sa Tacloban Downtown papunta naman sa Tacloban Airport. Ang haba daw nito ay mahigit 2.5 kilometro na may budget naman na 4.5 billion pesos. Kapag natapos nito ay magkakaroon ng kalsadang to ng 4 lanes at 5 concrete box culverts at tulay na may lapad na 360 meters. Ang dating biyahe na abot sa 45 minutes katagal papunta sa airport ay magiging 10 minuto na lamang. Maliban sa ito ay magsisilbing alternative highway, ito rin ay magsisilbing harang sa mga nakatira dito mula sa malalaking alon na galing sa dagat
lalo na kapag merong malakas na bagyo, kagaya nga ng Yolanda na humagupit noong 2013. November 8, 2013, nang tumama ang bagyong Yolanda sa bansang Pilipinas. Ang bagyong Yolanda ay pinaniniwalaan na pinakamalakas at pinakamapinsalang bagyong dumaan sa buong kasaysayan ng Pilipinas, kung saan ito ay nakapagtala ng mahigit 6,000 kataong namatay, libo-libong tao ang nawawala at mahigit sa 16 na milyong katao ang naapektuhan. So today mga kalibot, mula dito sa Tacloban City, diretso tayo ng bayan ng Carigara. Babiyahe tayo ng humigit kumulang 1 oras. When I wake up early in the morning, and when I come home at night, everything is covered in darkness, and the sun is out of sight. I guess I'm living in the dark age. And mga kalibot, after ng mahigit kalating oras sa biyahe natin, andito na tayo sa bayan ng Alang-Alang, Leyte. So ito guys, yung kanilang munisipyo. And may nyo mga kalibot, patuloy pa rin ang pag-ulan, kaya di tayo masyado makapagpalipad ng drone guys. And dito nga mga kalibot, sa harap lang ng kanilang munisipyo, makikita natin na marami na ring establishmento rito, and marami na rin mga negosyo tulad ng 7-Eleven, Andox, Jollibee. Tapos meron din ditong Monterey, tapos Metro Supermarket. So masabi natin mga kalibot na hindi na nahuhuli ang bayan ng Alang-Alang dito sa Leyte. So nagparking lang tayo guys saglit. And yun mga kalibot, biyahe na ulit tayo. Tara! And ngayon mga kalibot, dito na tayo sa bayan ng Carigara. And meron nga tayo dito guys, may meet na isang nakasubaybay sa atin, si Ate Jovi. Hello po Ate Jovi. Hello po. Ito po, Hugaban po ito. Hello po. Hello ma'am. Welcome po sa aming lugar. Thank you po. Makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe ay nakarating na nga tayo dito sa Barangay Hugaban, Carigara, Leyte. Makikita nga natin dito ang kahabaan ng mga gumagawa ng itak. Ayon sa pagkatanong namin, mahigit 5 dekada na raw sila gumagawa ng itak at nagtitinda nito. At sa tagal nga nila sa ganitong larangan, ay dinarayo na sila ng mga tao galing sa iba't ibang probinsya. Yung iba nga daw ay galing pa ng Mindanao at pumupunta pa sa kanila para bumili, at yung iba ay nagpapasadya din ng itak. Sige, kung kailangan ng itapon na lang. Ito. Tsura nyo. Ito. So ito mga libot, pinagawa pala nila kuya. Magkano ang ganyang kay Dennis pa nagpagawa? 5,000. 5,000? Oo. Saan nyo sir gagamitin yan? Pinagawa nyo? Migay. Papamigay nyo lang? Sa ano namin, meron kaming bisita. Bisita, okay. Madalas ba kayo sir dito order ng ano? Oo, suki ako nito eh. Ay kay Dennis, ayun. Ba't dito nyo po napili na bumili? Kasi tulad dito, sungay ito ng kalabaw. Puti. Bira makakita nito. Ay, nagpagawa sila ng itak dito. Samurai. Samurai, pala samurai. Na customize, pagkakala daw nila. Kapag nagpagawa kayo ng itak dito, ay pwede kayong pumili kung anong hawakan ang gusto nyo. Pwedeng gawa sa kahoy, sungay ng kalabaw, at pwede rin yung sungay ng kalabaw na kulay puti. Pwede rin kayo mag-request kung anong klaseng design ang gusto nyo. Ngayon nga ay natsyempohan namin na gumagawa sila ng handle na dragon ang disenyo. At sa kahabaan nga ng kalsadang ito ay marami kayong makikita na gumagawa at nagbebenta ng iba't ibang klase ng itak. May mga kalibot, nalaman natin kaya napuntahan natin yung paggawa ng itak dito sa Carigara, Leyte. When I wake up early in the morning, and when I come home at night, everything is covered
mga kalibot, andun si Kuya Bal, si Tiko, saka si Jace. Nanguha sila ng kuhol o suso dyan sa ilog. And sa may ilalim ng tulay, doon naglalabay yung mga tao kasi doon may lilim. And dito banda guys, malalim dito. Diyan o, malalim dyan. And mga kalibot, yung parking natin, nasa ilalim tayo ng kawayan, sa may lilim tayo. And meron tayong tent. Nakakamiss kayo sa biliran, mahal eh. Grabe yung dami. na mahal. Okay, magandang tanghali mga kalibot. Ito at napadpad kami sa isang lugar na napakaganda. Ang ilog ay nandito, ang mga kawayang naglalakihan at sa ilalim ay gumawa po kami ng magandang kainan. May hunog kaming langka, rambutan, Tawa na tawa. rambutan at saging. Parang Dahon ng saging, ready para sa ating Special ang ano natin ngayon guys. Special ang ating lunch. Yun nyo naman. Yes. Nagbuhay bundok na tayo dito guys. bodel fight tayo, bodel fight. Bodel fight tayo mga kalibot. Ha, wala kayo nito, wala kayo nito. Man, I always had stories about the city life and the crazy nights. Figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kinda miss this place I used to live back home. 'Cause up here it's breakneck, paycheck, rat race, what's next? I'm tired of feeling like a small fish in a big pond. I think I'll go back where I came from, where everybody knows my name. My friends are still the same. I guess the slow life hit me just right, like a bonfire on a cold night. Hell, and you can keep your 9 to 5, happy with the simple life. So guys, tignan nyo naman ang aming inihaw. Ito pa. Nyam nyam nyam. Sarap! Sa mga kalibot, tumambon kanina. Kaya binaba po namin yung trapal. Ito. Tignan nyo naman po. Ang sarap po! Pulang timpla yung gabal na. Asin lang yan, local na local tayo. Ha. So mga kalibot, nandito na sila kuya. Kakarating lang. Ang dala nyo kaya? Ng sibuyas, bawang, luya, Lahat yan dapat. toyo, suka, sili. Wow! Tignan nyo naman kasi guys, ang aming ulam again. Wow! 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 Pinahasa ko tayo. Diba? Walang ihawan, no problem. Basic lang yung kay Kuya Bal Kuya guys. ba lang ang kailangan? I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't Salamat. Po. Bye-bye. Bye po. So ngayon mga kalibot, ito na yung setup namin. Si Mami, inayos ng electric fan. Si Chris, tulog na. Si Jace, tulog na rin. Si Tiko, Hindi pa po. natulog pa lang. Siguro natiga niya din naman. Garnet. And dito guys, si Citrin. Yan yung mga baby niya. So, good night guys. See you tomorrow. Pagpag mo ng paa. Yan ang aming tulugan, guys. Di din sa kasi ano, si Kuya Kuya Bal. Bal. Nasa Doon sila taas. sa taas. Tin- Sa rooftop tent natin.
Kinabukasan naman ay invite kami nila Kuya Arnel sa kanilang Calamansi Farm sa Tunga, Leyte. Okay, so nagsimula to way back 2020 during pandemic kasi at that time nagtatrabaho ko, so naka-work from home. So yun, napag-isip-isip ko na why not magano ko ng farming uli. Sila Kuya Arnel ay isa sa mga nakasubaybay sa ginagawa naming Philippine Loop na nakilala nga natin sa Tacloban City. Around 20 minutes lang na biyahe mula sa naparkingan namin na ilog. Sakto na meron din daw silang celebration at family gathering kaya in-invite nga nila kami dito sa Calamansi Farm nila. So mga kalibot, tumating si Kuya Nathan and then si Ate Ami. Sila yung nagpatuloy sa atin at kumupkup sa atin sa Tacloban. And since weekend at nabalitaan nila na tayo pupunta sa Calamansi Farm naman ni Kuya Arnel, sumama sila kasi may farm din sila. So parang imagine nyo yun na hindi sila magkakilala at all, pero dahil sa bahay jeep they become connected. Parang yung feeling of positivity, sobrang grabe yung nararamdaman namin ni Antet na happiness and positivity since kita nyo naman, di ba? Hindi naman sila magkakilala pero meron na naman tayong nabuong friendship. Plus, dahil gusto nang mag-farm nila Ate Ami ng kalamansi, dito kukuha sila ng ideas. So mag-share sila ng mga knowledge nila dun sa mga farms nila. So nakakatuwa. Ipasok po kayo. Opo. May gripo pa yun. Maya-maya ay nagpaalam na kami sa kanila dahil manonood pa kami ng parada sa Carigara dahil malapit na raw ang piyesta sa kanila. Kaya bumiyahe na ulit kami papalik ng Carigara, Leyte at itong parada daw na ito ay taon-taong ginagawa ng isang school dito bilang alumni homecoming nila. Look, for the concert. Ito, kamukha ng nanay. Kamukha ng nanay. Kamukha ni si Trin. Ito yung masipag maggala. Ito yung pangalan. Ayun! May nagagalit yung nanay. Sure. Daddy, ako din daddy sa kama, daddy. Ayoko, sobrang dusing. Ay, Bawal siya kay madusing nga bawal siya. ka kasi matungis. And ngayon mga kalipot, bumabiyahe tayo papunta ron sa isa sa mga kilalang gawa ng pastillas dito sa Carigara, Leyte. So bali, may 1 kilometro lang to mula dun sa naparkingan natin sa may ilog. So mabilis lang yung biyahe natin. Dito tayo nakaparking and sa paligid natin may kita natin yung malawak na palayan dito. Yung iba nagsisimula na ulit magtanim ng palay. May kita natin merong naglilinis ng mga lupa tapos nag-aararo. And dito guys sa tabi lang, itong malaking bahay na to,
Diyan po yung kilalang gawaan ng pastillas. So diyan tayo pupunta. Ilang metro lang nalalakarin natin. Dito po sa negosyo nyo, mga gaano po karami ang nagagawa nyo? Kapag ano naman po, kapag ganitong peak season po siya, kapag sinadya namin lahat, siguro abutin kami ng mga 6,000 or 7 sa isang ano, overtime na po yun, hanggang gabi na po yun. Ilang isang araw? Sa isang araw, mga 6 to 7,000 mga Ang ganun. dami. Depende po sa ano namin, pag kaya niya po. Kaya mo yung kuya? 6,000 isang araw? Kaya yan. Hanggang Dami, guys, simulan grabe. din katatapos. Sa mga kalibot, imagine nyo, 6,000 to 7,000 pieces ang kaya nilang gawin isang araw. And si kuya mag-isa lang yung gumagawa nun. And kung nakita nyo dito guys, yung whiteboard nila is puno na. Sa mga order nila, wala pa dyan yung mga walk-in and kapag may mga celebration. Ilan taon ka na pong gumagawa ng pastillas? 18 years. 18 years! And ngayon nga guys, dahil masarap ang pastillas nila Ate Beverly, bumili tayo ng 100 pieces. So mga kalibot, pag napunta kayo ng Carigara, visit nyo rin dito, Warley's Pastillas. Sa sumunod na araw ay dito nga kami nagparking malapit sa may pantalan. Napaka-presko ng hangin dito at napakasarap sa tenga ng hampas ng alon. Makikita mo rin dito ang napakaraming bangka at ilang barko na dumadaong para magbaba at kumuha ng mga kargamento. We're standing alone on Broadway 3rd, minding my own little life, looking for some kind of life, and that's when you caught me. So today pala mga kalibot, dahil fiesta ngayon ng Carigara, meron nang invite sa atin si Ate Jovi, yung local taga dito, and siya rin yung sumalubong sa atin nung pagdating natin dito sa Carigara. Napakasulit ang pasyal namin dito sa bayan ng Carigara. Ang dami naming napuntahan at ang dami ring nag-i-invite sa amin. It's all we need. Where would I go? Where I would be completely lost. With you, I'm so much better off. Where would I be? There's no one else I wanna see than you next to me. Where would I fall? Oh, you got a hold on my heart, not leaving, baby. Baby, I know that you've become. Kinagabihan, dahil ilang linggo na nga ang mga anak ni si Trin, kami na lang ang nag-deworm sa kanila. So mga kalibot, dahil wala pa ako nabibiling basket para lalagyan ng mga apo ko, hindi naman masusuffocate yung mga apo ko dito, kaya wag kayong mag-alala. Titimbangin muna natin sila. So yung itsura nila is, abangan ninyo, ang itsura nila is para silang basang sisiw kasi naliligo sila ng gatas, bawal pa silang paliguan, tapos kahit punasan mo sila, para silang naka-gel. Kaya para malaman natin yung timba, kaya i-deworm natin sila. Yan.